Rosalie, anong pinangangambahan ni Congressman Erice kung hindi agad mabibigyan ng sapat na kapangyarihan ng ICI? Kulang ng legal na kapangyarihan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para utusan yung mga pribadong individual at entities na makipagtulungan sa ginagawa nitong investigasyon. Nagbabala si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na kung walang batas, mananatiling powerless o walang kapangyarihan at magiging walang silbi ang ICI. Kasunod ito ng pagtanggi ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya na makipagtulungan sa ICI. Ayon kay Congressman Erice, dahil sa pagtangging ito, mahihikayat ang iba ring makipag-cooperate at mababaliwala ang kredibilidad ng investigasyon. Maaantala ang paggamit ng pananagutan sa anyay pinakamatinding pagnanakaw sa pondo ng bayan sa kasaysayan ng bansa. Kaya naman hikayat nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng special session sa Kongreso para maipasa ang panukalang batas na magkakaloob ng full investigative powers sa ICI. Giit pa nito sa pamagitan lang ng isang executive order na likha ang ICI at nakadepende ng buo kay PBBM sa funding nito at maaari rin itong i-abolish anumang oras. Babala pa ng kongresista kung walang agarang aksyon, maaarian niyang makatakas na ng bansa o masira na ang mahalagang records at mawalan na ng tiwala ang mga testigo at whistleblowers sa administrasyon. Samantala, tinuliksa naman ng makabayan lawmakers ang umano'y pagiging double standard ng PBBM administration. Anila, bunsod ito ng pagnanais na ma-livestream ang Bicameral Conference Committee deliberations sa 2026 budget pero hindi ang pagsasapubliko ng ICI deliberations. Ang isa pang miyembro ng minority bloc dito sa Kamara na si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ay sumulat naman sa ICI o Independent Commission for Infrastructure para naman hilingin din na i-livestream na ang mga pagdinig nito. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz.